Didiretso na sa plenaryo sa Kamara ang mga articles o ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang ilang mambabatas kumpiyansang didiretso sa impeachment trial sa Senado ang mga reklamo laban sa bise. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Kamara si Mobile Journal Amy Atienza. Amy. Pops J, 55 miyembro ng House Justice Committee ang bumoto para maaprubahan ang committee report ng House Justice Committee ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Unanimous ang desisyong yan at inaasahang iaakyat na ang articles of impeachment sa plenaryo sa susunod na araw. Sa pagpresenta ng committee report na naglalaman ng resolusyon para sa impeachment ng bise, ilang amyenda lamang ang kinakailangang gawin sa unang draft ng articles of impeachment. Kabilang dyan ang clerical at typographical corrections at pagdagdag ng ilang mga salita. May mungkahi naman si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay ng diskusyon sa confidential funds ng bise. Witnesses testified, among others, that special disbursing officers merely released funds upon instruction. I just propose that we add upon instruction of the respondent. Para malinaw po, kasi yun ang pinaka-importanting detalye dyan. Pops J, matapos i-consolidate o pagsamahin ang Sabalya et al. At Cabrera complaints, 4 na lamang na articles of impeachment ang itataas ng komite sa plenaryo kasunod ng pagdinig ngayong araw. Nakapaloob dito ang abuse at misuse ng confidential funds, ang unexplained wealth ng bise, bribery at graft and corruption at ang pagbabanta ng assassination sa Pangulo. Kapag nasa plenaryo na, 106 na boto lamang o 1/3 ng mga mambabatas ang kinakailangan para nga maitaas ito sa Senate Impeachment Court. Bagaman panatag ang loob ng mga miyembro ng komite na makakamit ang ganitong numero, ipinahayag na ni Caloocan Representative Egay Erice na hindi siya mismo dadalo sa botohan sa plenaryo pagdating sa usaping ito. Narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Hindi tayo makakahanap ng stage sa gobyerno na ito. During the time of Duterte, I was the one who spoke against the war on drugs. Di ba? Tinanggalan nga yung pondo yung distrito. Pero yung mga nagpa-persecute sa kanya ngayon sa impeachment, sila yung mga rara boys ni Duterte. Pops J, inaasahan nga na magkakaroon na ng plenary debates dito sa Kamara simula bukas. Habang sa susunod na linggo naman, May 11, ay inaasahan na rin ang botohan ng plenaryo. Pops J? Okay, Amy, gaano katagal ba inaasahan ang isasagawang debate sa plenary nitong impeachment complaints? 1 linggo lamang ba ang expected nila? Pops J, kung titingnan din natin yung schedule dito sa Kamara, magkakaroon lamang ng plenary sessions ngayong araw, bukas, pati na rin sa Miyerkules. So inaasahan na yung manifestations at pahayag ng mga non-members ng House Justice Committee kaugnay nga nitong impeachment ni VP Sara ay mangyayari nga sa Tuesday at sa Wednesday. So simula yan bukas. At hopefully matapos nga kung titingnan din natin yung bilang din ng mga kongresistang magmamanifest tungkol nga dito sa impeachment ng vice, ay inaasahan na nga na sa May 11, yun yung earliest na magkakaroon na ng boto para nga dito sa impeachment ni VP Sara. Katulad na nasabi ko kanina, 106 votes lang naman ang kinakailangan. And so far, may nakita na tayong 55 na mga mambabatas na pumapabor dito sa impeachment ni VP Sara. Okay, Amy, sa isang pahayag ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, sabi niya, may impeach na raw si VP Sara sa susunod na linggo. Anong paliwanag niya rito? Gaya nga nung nabanggit natin kanina, Pops J, ine-expect kasi na by May 11 nga ay mayroon ng boto dito sa plenaryo sa Kamara kaugnay nga nitong impeachment ni Vice President Sara Duterte. At yun lang din naman ang timeline na tinitingnan ng House Justice Committee members para nga dito sa impeachment ni VP Sara. So yun yung tinutukoy mismo ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na yun nga, impeach na hopefully by May 11 itong si Vice President Sara Duterte at magtutuloy-tuloy naman yan. Pero ang titingnan din natin ay kung paano nga ba ang magiging takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagdating naman sa Senado. Okay, bago yan, paano naman daw naging kumpiyansa ang mga kongresista na papasa sa lower house ang articles of impeachment?
Kung titingnan kasi natin, Pops J, nasa 55 na nga yung bumoto dito, yung pumabor dito para nga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At kung titingnan din natin, nasa 51 na lang yung kinakailangan. At kung babalikan natin, Pops Gino, yung nangyari nung nakaraang impeachment ni Vice President Sara Duterte, kung saan may mga pumirmang kongresista para nga dito sa impeachment ng vice, ay nasa 215 yung bilang ng mga mambabatas na pumirma. So kung hindi man daw mapantayan, ay sigurado naman daw sila na aabot o lalagpas pa sa 106 yung magiging boto sa plenaryo ng mga mambabatas dito mismo sa Kamara. Amy, kanina nagsumite ng reply affidavit si VP Sara kaugnay ng isinampanyang perjury laban sa umano'y bagman niyang si Ramil Madriaga. Sabi nila, walang kakwenta-kwenta ang testimonya ni Madriaga at posibleng bayad ang kongresistang maniniwala sa kanya. May sagot ba ang mga kongresista sa update na ito? Pops J, balikan lang din natin yung naging testimonya nga ni Ramil Madriaga dito mismo sa House of Representatives. Isa sa pinaka-significant na nasabi niya dito na ginamit din bilang evidence ng House Justice Committee ay yung paggasta nga ng 125 million pesos in less than 1 day. At kanina, narinig natin mismo yung pahayag din ni Representative kaugnay dyan. At umaayon siya, umaagree siya na hoax nga ang nasabi ni former alleged bagman si Ramil Madriaga. So titingnan natin kung ano pa nga ba yung masasabi ng ibang mga kongresista dito, lalo na yung mga sumuporta nga mismo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.